Tito Dencho Love Story presents That Nerd is an Agent, written by Scripting Your Destiny. May bagong employee raw at ito pang chismis. Lalaki siya. Napuno ng bulong-bulungan ang buong opisina dahil sa nabalitaan nilang bagong empleyado ng kumpanya. Lalaki? Nai-imagine ko na siya. Gwapo, macho, maputi. Ang astig niya sigurong tingnan. Nagdaldalan pa ang lahat tungkol sa itsura ng bago nilang kasamahan sa kumpanya. Natahimik ang lahat nang may pumasok na isang matangkad na lalaki. Nakasuot na eyeglasses, may braces, at naka-hoodie. Hindi yan yung ini-expect natin. Bumalik na sa trabaho ang lahat at hindi pinansin ang bagong dating. I'm Leon. Nilibot ni Leon ang tingin sa loob, ngunit wala ni isang pumansin sa kanya. Hi Leon! I'm Sheena. May malakas na boses ng babae ang humarap sa kanya. Pagpasensyahan mo na sila, ganyan talaga ang mga yan. Huwag kang mag-alala, kuwapo ka pa rin sa akin. Medyo, hindi nga lang kagandahan ang style mo sa pananamit. Pero, bagay pa rin naman sa'yo. Pagdadaldal ni Sheena. Nga pala, heto ang table mo. Kita mo yung walang masyadong gamit at bakanting table? Sa'yo yan. Madali mo lang naman yung makikita dahil isa lang naman ang table na walang masyadong gamit. Salamat. Tinungo na ni Leon ang table niya. Inayos na niya ang mga gamit. Napaangat siya ng tingin nang may makakapal na papel ang nilapag sa mesa niya. Magtrabaho ka na. Yan ang gagawin mo. Paki-arrange. In alphabetical order, ha? Umalis na ang medyo may katandaan na babae. Hindi na nagreklamo pa si Leon at ginawa na lamang ang inutos sa kanya. Pakitimpla mo nga kami ng kape! Malakas na sigaw ng isang lalaking maangas na nakatingin sa kanya. Tahimik lang niyang sinunod ang utos ng mga ito. Pa-welcome party tayo! Malakas na sigaw ni Sheena nang matapos na ang office hour nila. Wag na, maaga akong uwi ngayon para maaga akong magigising kinabukasan. Pagtanggi ni Leon sa pa-welcome party na suwestyon ni Sheena. Mabuti naman at tumanggi ka. Wala kaming pera pang gala ngayon. Nagsialisan na ang mga ito. Hanggang sa nasaring na si Leon sa trato ng mga ito sa kanya. Wala rin naman silang narinig na reklamo mula sa binata. Kadalasan ay ang mga pinapagawa sa mga ito ay pinagawa nila kay Leon. Hindi ka ba napapagod na gawin ang mga task nila? Tanong ni Sheena sa kanya ng isang araw. Hindi ka nagtatrabaho kung hindi ka napapagod. Yan lang ang simpleng naging sagot ni Leon. Hindi naman big deal para kay Leon na gamitin siya ng mga katrabaho niya sa loob ng opisina. Lalo na't sanay na siya. Hindi naman uso sa kanya ang salitang reklamo. Kaya nanatili na lamang siyang tahimik. Heto, itapon mo to. Pagbagsak na binigay sa kanya ang makapal na papel. Ilang buwan kong tinatrabaho yan pero iba pasuro lang din ka walang gana magtrabaho. Tiningnan ni Leon ang binigay nitong papel at pinasa mga ito. Hindi ka ba uuwi? 2 a.m. na ha? Nagangat ng tingin si Leon at nakita niya si Calista sa harapan. Ano ba yung binabasa mo? Kanina ka pang nandyan. Did you reject this? Pinakita ni Leon kay Calista ang title ng proposal. Ano ba yan? Oh, yan ba? Oo. Tumango si Calista. Bakit? Kunot noong tanong ni Leon. At bakit naman hindi? Pabalik na tanong ni Calista. Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit mo dinecline ang proposal na to. Okay, fine. Hindi ko nabasa ng buo pero ang boring ng introduction niya kaya dinecline ko na. Sagot ni Calista. Do you know na ilang buwan niyang tinrabaho ang project na to tapos binasa mo lang ang intro and then boom! Drop? Ganun ba, Calista? Bakit ba natin pinag-aawayan to? Pagod na tanong ni Calista. Pinaliwala mo ang effort ng taong yun, Calista. Ganyan ba ang tamang galaw ng CEO? Napabuga na lang ng hangin si Calista. Ayokong pagawayan natin to.
Kaya gumawa ka ng proposal tungkol sa decline project na yan and make it interesting. Uwi na tayo, okay? Huwag ka nang magalit. Kinalma ni Leon ang sarili dahil sa panalambing ng asawa. Tinrabaho niya ang rejected project. Ilang araw niya itong tinrabaho bago matapos. Nang matapos siya, ay siya na mismo nagpasa nito kay Calista. Kung hindi mo pa rin nagustuhan ang proposal ko, reject it. Wag mong i-approve yan dahil ang asawa mo ko. And you're doing me a favor. Be professional, mahal. Napairap si Calista sa sinabi ni Leon. Alam ko, umalis ka na. And be professional, right? Wag mo akong tawaging mahal sa trabaho. Call me ma'am, or Ma'am Calista. Pabalik na sabi ni Calista rito. Napanguso si Leon at tinirapan si Calista. Pero wala rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon at pumayag. Ilang araw bago siya gumawa ng PowerPoint per proposal, with confidence siyang nagsalita sa harap at sinagot ang mga katanungan. Ang galing mo, Ron! Hindi ka malang nanginig? Manghang sabi ni Sheena nang makalabas na sila sa meeting room. Wala kasing magagawa ang kaba mo. Kaya kailangan mong ikalma sarili para hindi maging blanco isip mo. Payo ni Leon. Tumango-tango naman sa Sheena. Oh God! Oh God! Malakas na sigaw ni Clarice. Naging successful ang product na gawa ng team natin. Naging maingay ang lahat dahil sa tuwa at saya. Napangiti na lamang si Leon habang nakatingin sa mga kasamahan niya. Congratulations everyone! Masayang sigaw ni Clarice. Nagpatuloy na si Leon sa trabaho at hindi na niya pinansin pa ang mga ito na nagkakasiyahan. Magkakaroon ng team dinner celebration mamaya, Leon. Sama ka? Tanong sa kanya ni Sheena. Ngumiti si Leon bago umiling dito. Hindi na, maaga akong uwi. Sasama si Ma'am Calista, di ba? Napantigil ang tenga ni Leon sa narinig. Sasama pala si Calista sa team dinner. Bakit hindi man lang nito nasabi sa kanya? Natigil ang lahat sa pag-uusap nang makarinig ng palakpak. Okay, tama na munang magtrabaho and let's celebrate sa success ng team natin. Nakangiting sigaw ni Calista. Kumpleto na ba lahat? Nakapagpaalam na ba sa mga magulang, tsowa at asawa? Nagtawanan ng lahat dahil sa sinabi ni Calista. Hindi puro sasama si Leon, Ma'am Calista. Napatingin si Calista kay Leon dahil sa narinig. Bakit hindi ka sasama? Nakangiting tanong ni Calista. Nagkibit balikat lang si Leon at nagligpit na ng gamit. Kailangan, nandun ang lahat. Sumama ka na. Bawal kay Jay dito. Okay. Nanlaki ang mga mata ng lahat dahil sa narinig na sagot mula kay Leon. Seryoso? Sasama ka? Malakas na sigaw na Sheena dahil sa gulat. Kailangan daw kasi nandun ang lahat. Leon answered nonchalantly. Masaya ang lahat na nagtungo sa isang barbecue restaurant. May inuman at kainan. Hindi nawala ang asaran at tawanan. Ayos lang naman si Leon sa inyo, di ba? Hindi nyo naman siya pinapatimpla ng kape araw-araw at kada oras. Hindi nyo naman pinapagawa sa kanya ang task nyo dahil may kanya-kanya kayong trabahong lahat. Pabirong tanong ni Calista sa mga ito. Maayos lang naman ang pakikitungo nyo sa kanya? Natahimik ang lahat sa mga tanong ni Calista. Napailing na lamang si Leon dahil sa tanong ni Calista na sigurado siyang sinadya nito. Nako ma'am, maayos na maayos. May umakbay kay Leon na dalawang lalaki bago nagtawanan. Napailing na napangiti na lamang si Calista dahil sa sinabi ng mga ito. Nagkasiyahan silang lahat, nag-inuman at nagkwentuhan. Nanatiling tahimik si Leon habang pinagmamasdan si Calista. Thank you, Ma'am Calista, sa libre! Malakas na sigaw na Sheena. Hindi na ito makalakad ng maayos dahil sa sobrang kalasingan. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo malilate bukas. Pagpapaalala ni Calista. Kung sino man yung malate, babayarin niya mga nagastos ko sa kanya. Tara na, uwi na tayo. Natawa si Calista nang natarantang lahat at nagsiuwian na. Lumapit si Leon kay Calista at humalik sa asawa.
Kukunin ko lang yung sasakyan. Ilang minuto lang siya nawala bago pumarada sa harap ng asawa niya. Nang makauwi silang dalawa, ay dumiretso kaagad sila sa banyo para maligo at pagkatapos ay humiga sa kama para humanda na sa pagtulog. Ikaw ang gumawa ng proposal sa product na matagal nang nabasura, di ba? Bakit hindi mo inangkin yung credits? Tanong ni Calista sa asawa. Napapikit na yumakap si Leon sa kanya. Ayoko ng gulo. Hindi rin naman mahalaga yun. Nandun lang naman ako sa kumpanya para sa'yo. At saka hindi naman original na sa akin yun. Napangiti si Calista at hinaplos ang buhok ni Leon. Maagang pumasok kinabukasan si Leon dahil marami pa siyang tatapusin. Crush ba si Ma'am Calista, no? Bigla na lang lumapit ang dalawang lalaki kay Leon para magtanong. Kasi kahit anong ipilit namin sa inyo, na sumama ka sa team dinner ay ayaw mo. Pero nung si Ma'am Calista na ang nagaya, umuo ka kaagad. Nakita niyo ba ang singsing sa daliri ni Ma'am Calista? Tumango ang dalawa. Wedding ring yun, di ba? So no, di ko siya crush. Siguro kung narinig lang ni Calista ang sinabi niya ay talagang malalagot siya sa asawa. Hindi pa rin ako kumbensido sa sinabi mo. Gusto mo si Ma'am Calista. Hindi na pinansin pa ni Leon ang mga katrabaho niya dahil sa pagpupumilit ng mga ito. Maraming mga na-review na product si Leon at ginagawan niya ng proposal kung sa palagay niya ay magandang kinalalabasan at mapapakinabangan. Ang galing mo talaga, Leon. Papuri sa kanya ng mga ito. Kaya crush ko siya eh. Kinikilig na sabi ni Sheena. May nangasar naman kay Sheena at hinila ito palayo kay Leon. Napatingin si Leon sa opisina ni Calista. Nakatingin ito sa kanya at nakangiti. Napayuko siya para itago ang ngiti at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Ang laki ng ngiti ha? Kunot noong sabi ni Calista kay Leon kinabukasan. Ngunit kindat lang ang sinagot ni Leon bago humalik sa asawa. Napailing na lang si Calista at umuna na sa loob. Nang makarating si Leon sa opisina, ay tinapos na niya ang lahat ng kailangan niyang tapusin. Bakit parang nagmamadali ka? May date ka, no? Hindi na pinansin ni Leon ang tanong ng mga kasamahan. In love ha? Napailing na lamang si Leon para may tago ang ngiti. Alis na ako. Pagpaalam ni Leon sa mga katrabaho niya. Tumingin siya kay Calista pero seryoso lamang itong nakatingin sa computer. Maagang umuwi si Leon para maghanda. Anniversary namin ngayon. Sigurado naman ako na naalala ng asawa ko ang araw na to. Tapos na rin ako sa paghanda sa wakas. Nandito ang paborito niyang lasagna. Gusto niya ng dessert kaya strawberry cake ang pinili ko. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ni Leon habang nakatingin sa inanda niya. Nang oras na nanguwian ni Calista, ay pinatay na niya ang ilaw at sinindihan ang scented candles. 11 PM na pero wala pa rin siya. Baka may tinapos lang o kaya na-traffic. Ay wow, Leon. Baka nakakalimutan mong nakatatlong palit ka na ng candles. Pagkausap ni Leon sa sarili. Ngunit hanggang sa madaling araw, ay wala pa rin ang asawa. Nang mapagod sa pag-aantay si Leon, ay tumayo na siya. Bakit ang dilim dito? Napatigil si Leon nang marinig ang boses ng asawa. Leon, bakit gising ka pa? Tanong ni Calista nang makita niya si Leon. Kumunot ang noo ni Calista nang nagpatuloy lang sa paglalakad papuntang kwarto si Leon. Hindi man lang ako binate? Nag-sleepwalking ba yun? Nagtungo si Calista sa kusina dahil nauuhaw siya. Ano to? Bakit may handaan may cake? Patay! Calista naman! Bakit mo nakalimutan? Inis na napasabunot si Calista sa buhok niya. Mukhang nagtatampo ang asawa niya. Napangiti siya nang malasahan ang luto nito. Nang matapos siya sa pagkain, ay niligpit at inayos na niya ang mesa bago pinuntahan si Leo sa kama. Ngunit nakatalikod na nakahiga ito sa kanya. Wala siyang choice kundi ang yakapin ito sa likod. Sabay na tayo pumasok, Leon. Ngunit tahimik lang ito kinabukasan. Pati na rin sa work ay hindi siya nito pinapansin. Parang wala nga sa mood si Leon, Ma'am Calista.
Ang saya pa naman niya kahapon. Chika sa kanya ni Clarice. Masaya? Kunot noong tanong ni Calista. Opo. Ang bilis nga niyang tinapos mga trabaho niya para maaga siyang makauwi. Sobrang saya. Namumula nga yun sa kilig kahapon. Pero parang bad trip yata ngayong araw. Bulong sa kanya ni Clarice. Sumilip si Calista kay Leon. Totoo nga ang bad trip ito dahil nagkasalubong ang makakapal nitong kilay. Sige, makakaalis ka na. Thank you, Clarice. Umalis na si Clarice. Pinagmasdan ni Calista si Leon na tahimik lang na nagtatrabaho. Nagangat ng tingin si Leon at nagtama ang tingin nila. Ngunit inirapan lang siya nito. Imbes na matakot dahil baka magalit ito ay natawa siya sa pagiging isip bata ng asawa. Nagtatampo si Daddy, baby. Hinaplos ni Calista ang hindi niya kalakihang tiyan. Ngunit hindi hahayaan ni Calista na matagal na magtampo si Leon sa kanya. Kaya nang uwian ay maaga siyang umuwi para maghanda. Surprise! Malakas na sigaw niya nang umuwi na si Leon. Halatang natigilan ng asawa dahil sa salubong niya. Pero nang matauhan ito, ay inirapan siya ni Leon. Malambing niya itong niyakap. Naganda ako. Sorry na. Inirapan siya ni Leon pero tumungo pa rin ito sa kusina. Gutom na ako. Masungit na sabi nito. Napangiti siya at pinaghain ng asawa. Umalik muna siya rito bago sila kumaing dalawa. Nang matapos sila, ay sinunod nilang kainin ay ang cake na binili ni Leon kahapon. Sorry, nawala sa isip ko na anniversary natin kahapon. Nabisi lang ako. Narrange ko kasi yung proposal na sinend mo sa akin. Paliwanag ni Calista kay Leon. Sorry na, Mabilis na inubos ni Leon ang pagkain niya bago ito tumayo at umalis. Napabuntong hininga na lamang si Calista at sinundan ng asawa pagkatapos niyang ligpitin lahat ng pinagkainan nila. Sorry na kasi. Nagpaliwanag na ako, di ba? Mahinang sabi ni Calista kay Leon pagkapasok niya sa silid nilang dalawa. Calista, matigas na tawag ni Leon sa pangalan niya. Hindi sagot ang marami kang ginagawang trabaho para makalimutan mo yung anniversary natin. Marami rin akong ginawa sa work. Nirabase ko ang sinend kong proposal sa inyo 7 times. Pero natandaan ko pa rin naman yun. Yung anniversary natin, mahal. So sinasabi mong hindi ko kayang balansehin ang trabaho at pagiging asawa ko, ganun pa, Leon? Taas kilay na tanong ni Calista. Napapikit sa inis si Leon at kinalmang sarili. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang point dito ay nakalimutan mo. Inaamin kong nakalimutan ko. Nagsorry na nga ako. Ano pa ba? Inis na singhal ni Calista. Hindi makapaniwalang napailing na lamang si Leon. Walang kahihinat na ng away na to. Sa huli ako na naman ang magmumukhang masama at may kasalanan. Padapog na humiga si Leon sa kama. Napabugan ng hangin si Calista at tumabi ng higa sa asawa at mahigpit nitong niyakap. Sorry na. Ngunit nanatiling tahimik si Leon at hindi na siya sinagot pa. Kinabukasan ay nagplano ng team dinner si Calista at tama nga siyang hindi makakatanggi si Leon dahil sasama raw ito base sa balita sa kanya ni Clarice. Tahimik lang siya sa gilid habang umiinom. Ramdam niya ang titig ni Calista sa kanya na nasa katapat niya. Gusto mo ba ng barbecue? Nakangiting binigyan ni Sheena ng 5 sticks si Leon. Napatingin si Leon sa kamay ni Sheena na nasa braso niya dahil matalim ang tingin ni Calista roon. Sheena, I'm married. Pinakita niya kay Sheena ang singsing sa daliri niya. Nakita niyang tumaas ang labi ni Calista sa sinabi niya. Gulat na gulat si Sheena dahil sa sinabi niya. Oh my God! I'm sorry, hindi ko alam. Tarantang sabi nito. It's fine. Mahinahon na sabi ni Leon. Selosa ang asawa ko, Sheena. Nandito man siya o wala, hindi ako pwedeng magpahawak o magpalandi sa iba. Irerespeto ko siya. Parang wala ka sa mood. Nag-away? Nag-away kayo? Mahinang tanong ni Sheena. Tumingin si Leon kay Calista bago uminom ng beer.
Kung nag-away man kami o hindi, sa aming mag-asawa na lang yun. Hanggang sa matapos ang team dinner, ay tahimik lang na nag-drive pa uwi si Leon habang si Calista ay nasa passenger seat. Sorry na please, pati na tayo. Malambing na yumakap si Calista sa braso ni Leon at sumandal sa balikat nito. Kasalanan ko, nakalimutan ko ang anniversary natin. Sorry kung pakiramdam mo na baliwala akong effort mo. Nawala sa isip ko ang mahalagang selebrasyon na yun dahil sa tambak na trabaho na nasa opisina. Pangako, hindi ko na ito kakalimutan. Huwag ka nang mangako. Mahinang sabi ni Leon. Nang makarating na sila sa bahay, ay pinarada na ni Leon ang sasakyan sa garahe. Mahal naman. Naiiyak na tawag ni Calista rito. Nang mapark na ni Leon ang sasakyan, ay napabuga siya ng hangin bago pinabitaw si Calista at tumingin dito. Sinakop niya ang labi ng asawa. Huwag ka nang mangako, gawin mo. Alam mong ayaw na ayaw ko sa lahat. Yun nangangako pero hindi tinutupad. Baka mangako ka na naman pero makalimutan mo next year. Kaya huwag na. Baka ano pang mangyari. Magagalit ka sa akin kung sakali mang makalimutan ko uli yung anniversary natin? Napabuga ng hangin si Leon at kinulong ang maliit na mukha ng asawa gamit ang dalawa niyang palad. As if naman kaya ko magalit sa'yo ng matagal. Humalik siya sa noon nito. Pati na tayo? Bulong ni Calista. Ngumiti si Leon at tumango. Oo, bati na tayo mahal. Ha? I love you. I love you, I love you. Hinalikan ni Calista ang buong mukha ni Leon na ikinatawa nito. Date tayo bukas? Tanong ni Calista na yumakap sa kanya lalo. Inayos ni Leon ang pagkakumot sa katawan nilang dalawa bago gumanti ng yakap sa asawa. Sige ba? Absent ako bukas, Ma'am Calista. Natawa si Calista at minisilang ilong ng asawa. Ang cute mo talaga. Oo, pwede kang umabsent bukas. Kinabukasan, ay naghanda na silang dalawa para sa date nila. Hello Clarice, absent po na ako ngayong araw ha. Magdi-date kami ng asawa ko. Sabi ni Calista sa telepono habang kausap si Clarice. Ang weird talaga ma'am. Sekretary mo ko ng 7 years pero hanggang ngayon di ko pa rin kilala asawa mo. Nakikita ni Calista sa isip niya ang kunot noong mukha ni Clarice na ikinatawa niya. Soon, hindi ko naman siya tinatago. May importante lang talagang dahilan. I gotta go. Bye-bye. Pinatay na ni Calista ang tawag. Tumingin si Calista kay Leon na kanina pa pala nakatingin sa kanya. Yumakap siya sa asawa at humalik dito. Parang gusto ko na lang dito na lang tayo sa kwarto buong magdamag. Pabirong sinampal ni Calista si Leon dahil sa sinabi nito. Natawa naman ito. Nang makarating sila sa isang restaurant, ay may mga order na pala. Ang ganda rito, mahal. Mga petals na nasa sahig. Ang dami na bulaklak na binigay mo. Pero, bakit tayo lang yata yung tao? Tanong ni Calista. Date natin to. At saka, alam kong ayaw mong may makakita sa atin na kakilala mo. Mahinahon na paliwanag ni Leon. Sorry. Hinawakan ni Calista ang kamay ni Leon na nasa mesa. Alam mo naman na nasa peligro ang buhay ko ngayon at ayaw kong mapahamak ka. Alam mo ang kakayahan ko, Calista. Mas dapat sila ang mas matakot sa akin. Kaya kitang protektahan. Alam ko yun, Leon. Alam ko, mahal. Nakangiting sabi ni Calista. Tahimik at masaya ang date nilang dalawa. Parang dati lang, nung una silang nagkakilala. Saan tayo susunod? Nakangiting tanong ni Calista habang palabas sila ng restaurant. Magsini muna tayo, tapos mag-KTV. Nakangiting sagot ni Leon. Si Sheena nandito. Pabulong na sigaw ni Calista kay Leon nang makalabas sila. Hinila ni Calista si Leon patago para hindi sila makitang dalawa na magkasama. Nagpatianod lamang si Leon kay Calista at hinayaan niya ang asawang hilahin siya at pataguin sa kung saan-saan. Ma'am Calista? Lumiko si Leon ng daan para hindi siya makita ni Sheena at iniwan doon si Calista dahil
tinulak siya ng asawa. Sheena, done na ba yung work mo? Tanong ni Calista sa babae. Nag-half day lang po ako. Kailangan ko po kasing bumili ng gamot ni Lola. Sagot ni Sheena. Tumango naman si Calista at hinanap niya si Leon. Balita ko po magdi-date po kayo ng asawa niyo. Nasaan po siya? Nasa parking lot. Hinihintay ako. Una na ako ha. Kumunot no ang noo ni Sheena bago tumango. Umaktong normal si Calista bago nagtungo sa parking lot kung nasaan ang kotse nila. Tinext niya si Leon para alam nito kung nasaan siya. Ilang saglit lang nang dumating ang asawa. Hanggang kailan tayo magtatago? Mahinang tanong ni Leon. What? Gulat na tanong ni Calista dahil hindi niya in-expect ang sasabihin ni Leon. Wala. Uwi na tayo. Mag-movie marathon na lang tayo sa bahay. Naging masigla ulit ang boses nito. Nag-drive siya pa uwi. Nag-movie marathon silang dalawa sa bahay at doon na lang pinagpatuloy ang naudlot nilang date. Pagkapasok ni Leon sa trabaho kinabukasan, ay bundok na bundok ang mga papeles na nasa mesa niya. Napailing na lamang siya at ginawa ang mga ito. Naging busy siya whole week para tapusin ang lahat ng gawain niya, kaya pagod siyang umuuwi tuwing gabi. May business party? Sasama ka ba? Tanong ni Calista kay Leon. Kumunot ang noo ni Leon. Kailangan ba ako dyan? Hindi naman. Mahinang sagot ni Calista. Hindi naman pala. Di ako sasama. Bakit? Pupunta ka? Pabalik na tanong ni Leon. Siyempre! Ako ang CEO. Dapat nandun ako. Sagot naman ni Calista. Tumango si Leon at maingat na humiga sa kama. Pagod ako. Kulang ako sa tulog ilang araw na. Ayos lang ba kung ikaw na muna ron? Pahinga muna ako. Ngumiti si Calista at hinalikan ng noo ni Leon bago na ito kinumutan. Oo, pahinga ka muna mahal. Umalis na si Calista at tinungo ang birthday party ng ka-business partner nila. Nandun halos lahat, si Leon lang ang wala. Talaga nga pagod ang asawa niya dahil sinasamahan naman siya nito kahit saan siya magpunta. Ang sarap nga ng mga pagkain doon, Mang Calista. Masayang sabi ni Sheena. Halata nga, Sheena. Puno ba naman yung pinggan mo? Nagtawanan ng lahat sa sinabi ni Clarice. Ngunit ang masayang party ay nabalutan ng misteryo. Nagising si Leon sa phone niya na ring ng ring ito. Bakit mahal? Sagot ni Leon sa tawag. Good evening. Or shall I say good morning? Asawa ba ito ni Calista? Nawala ang antok ni Leon ng lalaki ang sumagot sa tawag. Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Kalma. Isa akong polis at nasa police station ang asawa mo ngayon. Hindi na nag-abala pang mabihis si Leon. Nag-drive na siya patungo sa police station. Maraming mga tawang nandun, kaya panay ang hanap niya sa asawa. Calista! Calista! Napatigil si Leon sa pagsigaw nang makita niyang halos lahat ng kasamahan niya sa trabaho ay nandun. Leon? Ano ginagawa mo rito? Nalaman mo siguro na nasa police station ako, no? Ang sweet mo naman. Nahihiyang ngumiti si Sheena. Si Leon yan? Hindi naka-hoodie pero nakapantulog ng damit? Walang brace sa suot? Walang eyeglasses? Ang hot! Hindi mapigilang komento ni Clarice. Ikaw yung sumagot sa tawag, di ba? Asawa ni Calista? Natahimik ang lahat sa naging tanong ng pulis. Imposible naman pong asawa niya si Ma'am Clarice. Ngunit natahimik ang lahat nang lumapit si Leon at tumupo sa katapat na upuan ni Calista. Yes, officer. Malamig na sagot ni Leon. Nanlaki ang mata ni Calista at napatingin sa mga empleyadong kasama nila. Katulad niya, ay gulat na gulat din ito. Meron pang iba na nagbulungan. Si Sheena na muntik nang mahimatay. Si Clarice na biglang nag-pose at hindi makagalaw. Sa birthday party at ang asawa mo ang nakakita ng patay na katawan ng biktima. Patay na katawan? Tanong ni Leon sa pulis. Opo, namatay ang birthday celebrant
Nakita ito ng misis mo sa banyo at sumigaw siya dahil sa gulat. Nandito ang lahat kanina. Pinalista namin ang pangalan at contact number nila. Napauwi na ang iba dahil sumisikip na. Kailangan namin ng asawa mo para malaman namin ang totoo. May hinahon na sabi ng pulis. Bakit? Wala namang alam ang asawa ko tungkol dyan. Siya lang ang nakakita ng bangkay. Wala siyang pinatay. Panglilinaw ni Leon. Mr. Leon, kailangan pa rin naming imbestigahan ang asawa mo. Pagod na sabi ng pulis dahil sa katigasan ng ulo ni Leon. So sinasabi mong mamamatay tao ang asawa ko? That she killed that pretty celebrant? You know me, officer. Malamig na sabi ni Leon. Napabuga ng hangin ng pulis at tumingin sa detective na nasa tabi nito. Yes, kilala ka namin, Leon, at kilala namin si Calista. Hindi naman sa pinagdududahan namin siya, pero lahat ng tao na nandun sa party ay suspect. And we need your wife to cooperate para matapos na itong kaso. Nagpakamatay nga, di ba? Bakit kailangan pang imbestigahan? Kunot noong tanong ni Leon. Kung normal na mamamayan ako, nagpakamatay ang iisipin ko. Pero detective ako. Tumango si Leon sa sinabi ng detective. Are you okay? Hinawakan ni Leon ang kamay ni Calista. Unti-unti itong tumango. Tumayo si Leon at tiyakap ang asawa. Natakot ka ba? Hindi. Hindi mawala sa isipan ko yung posisyon niya, yung itsura niya. Nanginginig na sabi ni Calista. Tumingin si Leon sa mga kasamahan nila. Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Hello everyone, I'm Calista's husband. Pagpapakilala niya sa mga ito. Oh God! Oh God! Oh God! Napatakip si Sheena sa pipig. Hindi na pinansin pa ni Leon ang mga reaksyon ng mga ito. Nang matapos na ang pagtanong kay Calista, ay umuwi na sila at pinapahinga na niya ang asawa. Magtatrabaho ako. Pagmamatigas ni Calista kinabukasan na magising ito. Binangungot ka sa tulog mo. Ngayon naman gusto mo magtrabaho? Calista, tumigil ka. Tumigil ka at magpahinga. Matigas na sabi ni Leon sa asawa. Gusto ko magtrabaho. Wala nang nagawa pa si Leon dahil sa pagmamatigas ni Calista. Sabay na pumasok si Calista at Leon dahil alam naman ng mga ito ang status nilang dalawa. Pagkapasok ni Leon, ay panay ang iwas ng mga ito sa kanya na ikinataka niya. Kinatok niya ng malakas sa mesa niya para maagaw ang atensyon ng mga ito. Tama nga siya ng hinala. Yes, sir. Bigla na lang tumayo ang lahat dahil sa gulat. Natatawang napailing na lamang si Leon. Tratuhin niyo lang akong tulad ng dati. Katulad niyo ay empleyado rin ako dito. Hindi dahil asawa ko ang CEO ay may special treatment dapat kayo sa akin. Ngunit walang naging sagot ang mga ito, kaya wala na ring nagawa pa si Leon kundi ang bumalik sa trabaho. Nang matapos ng office hours, ay saktong lumabas si Calista sa opisina. We will have a team dinner. Nakangiting sabi ni Calista bago bumalik ulit sa loob ng opisina niya. Kung dati ay puno ng sigla at tawanan ng lahat sa tuwing team dinner, ngayon ay sobrang tahimik ng mga ito. Anong nakain niyo at ang tahimik niyo yata? Sinubukan pag-aanihin ni Calista ang atmosfera. Alisin niyo po kami lahat sa trabaho, ma'am? Tanong ng isa. Hindi po maganda trato namin kay Leon, kaya baka gusto niyo po kaming alisin sa trabaho. Sorry po, ma'am. Siya po kadalasan na pinapagawa namin sa work namin. Siya po pinapatimpla namin ng kape. Di po maganda ang pakikitungo namin sa kanya. Natawa si Calista sa mga narinig. Hindi nagsumbong si Leon sa akin, pero alam ko ang pinagagawa niyo. Pero dahil hindi naman nagreklamo ang asawa ko, hindi na ako gumalaw pa. At saka, kahit tambakan niyo pa siya ng libu-libong trabaho, hindi yan magrereklamo. Nakangiting sabi ni Calista. So please everyone, huwag kayong awkward. Ayaw niyo ba? Hindi ba gustong gusto niyong malaman kung sino ang husband ko? Ngayong alam niyo na, di ba kayo masaya?
Natahimik ang lahat nang biglang umiyak na malakas si Sheena. Natawa ang iba habang si Calista ay kunot noong napatingin sa dalawa. Napailing na natawa si Clarice at kinomport si Sheena. Akala ko magkakajowa na ako. Perfect na si Leon para maging future boyfriend ko. Napatawa si Calista nang maintindihan kung bakit umiyak si Sheena. Sorry ka, Sheena, pero sa akin lang ang asawa ko. Kumindat si Calista at biniro si Sheena. Go, Ma'am Calista! Cheer na mga ito. Ipaglaban ang asawa! Sigaw din ni Clarice. Pinalo ni Sheena ang kamay ni Clarice na nakahaplos sa likod niya. Akala ko ba sa akin kakakampi? Plastic ka talaga. Bumalik na ulit ang sigla ng mga ito at nagbibiruan na ulit. Ngunit ang akala ni Leon na bundok-bundok na papeles ang sasalubong sa kanya, kinabukasan na nakalagay sa mesa niya, ay wala. Kinatok ni Leon ang lamesa niya, kaya napabaling sa kanyang lahat. Oh, bakit? Masungit na sagot ng isa. Yan lang meron. Kailangan mo ng maraming trabaho? Lumapit ka sa CEO. Siniki ito ng isa sa kasamahan nila dapat sa pabalang nitong sagot. Natawa na lamang si Leon at nagtrabaho na. Bakit nakabasangot ka? Tanong ni Calista sa asawa nang nag-lunch sila ng sabay. Akala ko kagabi na babalik na ang trato nila sa akin dahil sa sinabi mo pero ganun pa rin. May special treatment pa rin. Ayoko noon, mahal. Nakangusong sagot ni Leon. Natawa na lamang si Calista. Hayaan mo na sila, mahal. Mahal? Bulong ni Leon kay Calista. Ano, may kailangan ka? Taas kilay na tanong ni Calista. About sa case? Huwag ka na mag-alala tungkol dun. Ako na bahala sa kasong yun. Tutulong ako kina detective. So, papibor ako, mahal. Mahinahong sabi ni Leon. Ano? Kunti lang ibigay mong work sa akin, ha? Malakas na natawa si Calista dahil sa sinabi ni Leon. Akala ko naman kung ano. Natatawa pa rin niyang sabi. Bakit? Ano bang akala mo? Taas kilay na tanong ni Leon. Akala ko crush mo si detective. Ang gwapo pa naman nun. Calista. Sigaw ni Leon dahil sa gulat habang sa Calista naman ay sobra na ang pagtawa. Pinsan ko yun. And hey wife, ako lang dapat ang gwapo sa paningin mo. I feel so betrayed. Natawa na lamang si Calista sa kaoeyan ng asawa. Ngunit akala niya ay na magtutuloy-tuloy ang masasayang araw nila. Ano to? Tanong ni Leon sa asawa. Bakit merong mga letters na may dugo? Bakit may mga bulaklak na sobrang matinik? Nakakatanggap ka pala ng death threat pero hindi mo sinabi sa akin. Leon, mahinang sabi ni Calista. Leon, wala naman yan. Biro-biro lang. For fuck's sake! Napatalon si Calista sa gulat dahil sa malakas na sigaw ni Leon. Biro-biro lang? Baka nakakalimutan mong muntik ka ng mamatay dahil sa sinasabi mong birong death threat na yan. Bakit mo pa tinatago sa akin ang mga importanteng bagay na to? Ayaw kitang mag-alala. Look, tingnan mo ang reaksyon mo ngayon. Tinuro nito ang ekspresyon niya. Anong gusto mo? Maging masaya ako? Mag-celebrate ako? Kailangan ko bang magsaya dahil mamamatay na rin soon ang asawa ko? Ganun ba, Calista? Kunot noong tanong ni Leon. Hindi naman sa ganun. Sorry na. Napabuga ng hangin si Calista. Malambing siyang yumakap sa asawa. Paano kapag hindi ko nalaman to? Paano kapag nawala ka? Hindi ko kakayanin, Calista. Sumiksik lalo si Leon sa leeg ni Calista. Sorry. Mas naging alerto si Leon. Chinecheck niya ang phone ni Calista dahil baka nakakatanggap ito ng phone call death threat. Itong number na to, hanapin mo nagmamayari. Ibigay mo sa akin lahat ng info. Wala kang ititira, pati na ang address. Uutos ni Leon sa dating kasamahan. Makakaasa ka, alis na ako. Agad na rin itong umalis. Bumalik na siya sa trabaho at binantayan ng asawa. Nakatanggap ng warning si Leon. Akmang pupuntahan niya ang asawa sa opisina nito nang mapansin ni Leon ng isang umiilaw na maliit na tuldok. Napatingin siya sa kabilang building.
Tumakbo siya papunta sa opisina ng asawa at binuksan ang pinto. Yumuko ang lahat! Malakas na sigaw niya kasabay nun ng pagbasag ng glass wall sa opisina ni Calista. Gumapang si Leon patungo sa asawa na nakatago sa ilalim ng lamesa nito. Yumakap siya sa asawa para kung sakaling may tumama pang bala ay sa kanya muna unang tatama. Tinawagan niya ang emergency number ng agency niya bago naghintay ng backup. It's fine, Han. Ayos lang to. Pagpakalma niya sa asawa na nanginginig habang yakap-yakap niya. Sila, Clarice. They're fine. Ayos lang sila. Ayos lang, mahal ko. Pagpahinahon niya sa asawa. Leon! Napaangat ng tingin si Leon nang marinig ang boses ng mga kasamahan niya. Ang mga ito na ang naglinis ng kalat ng lahat. Ano nangyari kanina? Muntik na tayo ron. Maraming salamat talaga, Leon. Kung hindi dahil sa iyo, baka may nasaktan na ni isa sa atin. Pasalamat ng isa sa kanila. Tumango lang si Leon habang yakap pa rin si Calista. Bakit ka umiiyak, Sheena? Tapos na ha. Pang-aalo ni Clarice kay Sheena na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Sinong hindi maiiyak kung ang crush mo ay yakap-yakap ang babaeng mahal niya sa harapan mo? Tinuro sila ni Sheena na tinawanan lang ng lahat, lalo na lang mas lalong yumakap sa kanya si Calista. Mahal, baka mapahamak ka. Malambig na sabi sa kanya ni Calista. Isang araw nang nagpapahinga sila sa bahay. Di ko hahayaan na maulit to. Baka sa susunod mapahamak ka na. Kailangan ko nang malaman kung sino ang namumuno ng mga to. Kung anong pakay nila. Kung bakit gusto ka nilang patayin. Sagot ni Leon sa asawa. May mga nag-resign dahil hindi na kaya ang trauma na nadulot ng sniper na yon. Pero may mga nanatili rin naman na ipinagpapasalamat niya. Para saan to, Ma'am Calista? Tanong ni Sheena dahil sa binigay ni Calista na invitation. Awarding ceremony to. Invited kayo. Halatang nagulat ang mga ito sa sinabi ni Calista bago nagdiwang. Ikaw po ang magiging CEO of the year? Kumundat pa sa kanya si Clarice. Tigil-tigilan mo ko, Clarice. Inirapan niya ito na ikinatawa lang ng dalaga. Naghanda sila para sa paparating na big event. Ang gwapo ng asawa ko. Manghang sabi ni Calista nang makita ang ayos ng asawa. Huwag kang tumingin ng ganyan, nahihiya ako. Malakas na natawa si Calista sa sinabi nito. Pakis nga! Umalik siya rito bago pinagmasdan ang gwapo nitong itsura. Oh my God! Ang gwapo mo, Sir Leon! Malakas na sigaw ni Clarice. Sumilip naman si Sheena at nanlaki ang mata. Ang gwapo mo, sayang! Pinaypayan ni Sheena ang sarili dahil naiiyak na naman ito. Nakakahiya. Natawa si Calista nang marinig ang bulong ni Leon. Ang gwapo mo nga, 6-footer. Bagay na bagay sa iyo ang black tuxedo na suot mo. Couple na couple sa mermaid style black dress ko. Ang perfect ng face mo, ang gwapo-gwapo ng asawa ko, ang pait-pait pa. Tsaka mahal. Oh, ano yun? Namumulang tanong ni Leon. I'm pregnant. Nakangiting pag-amin niya rito. Nakita niyang natigilan si Leon. Nagtilian naman si Clarice at Sheena kahit na may luha pa sa mata si Sheena habang tumatalon sa tuwa. Naiiyak ako. Mahigpit na yumakap si Leon sa kanya. Thank you. Thank you, mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Leon. Mas lalong nadagdagan ang masasayang araw nila dahil naging CEO of the year si Calista. Napatigil si Leon nang magring ang phone niya. Bakit? Tanong niya nang sagutin ang tawag. May bomba dyan sa event, Leon. Nanlaki ang mata ni Leon at tumakbo papunta sa asawa. Lumabas kayong lahat! May bomba rito! Dahil sa sigaw ni Leon ay nagkagulo ang lahat. Maingat na hinawakan ni Leon ang asawa at iginaya palabas. May mga naguunahan pa. Hindi na ginamit pa ni Leon ang elevator dahil nagsisiksikan doon. Nang nasa 3rd floor na sila, ay napayuko silang dalawa nang makarinig ng malakas na pagsabog
at pagyanig ng building. Kailangan na nating makaalis dito. Baka bigla tong gumuho. Pinotektahan niya ang asawa hanggang sa makababa sila ng ligtas. Agent Leon, tawag sa kanya pagkababa niya. Detective, paano mo nalaman na may bomba roon? At salamat dahil on time mong nasabi sa amin ng bomba. I can lose my baby and my wife. Tumaas ang kilay ng detective sa sinabi ni Leon. Congratulations, magiging daddy ka na rin. Nakangising sabi nito. Inirapan ni Leon ang pinsan. Mag-asawa ka na kasi. Pas. Agad na tanggi nito. Nalaman ko kasi na ito ang last location ng suspect sa lahat ng to. Tapos pinacheck ko sa isa nating kasamahan. Nakita niyang may bomba. Buti sumagot ka kaagad. Baka nabombahan kayong lahat dun sa loob. Grabe Leon. Nai-imagine ko na naman ang mga malakas na boses mo. Pabirong sinuntok ni Leon ang braso ng detective dahil sa pang-aasar nito. Punta ka na lang sa office ko. Anong gagawin ko sa office mo? Taas kilay na tanong ni Leon. Sasagutin na kita, babe. Tagal mo na kasing nanliligaw. Pambabaeng boses na sagot nito. Kadiri ka? Malakas na natawa si Calista sa naging reaksyon ni Leon dahil sa biglang naging babae ang pinsan nitong detective. Basta, punta ka sa office ko. Nag-flying kiss pa ito. Babay, Agent Leon. Kumindat ang detective bago umalis na. Agent ka, Leon? Gulat na tanong ni Sheena. Napatingin ang iba rito dahil sa malakas nitong poses. Imagine, agent pala siya tapos tinatambakan niyo siya ng mga trabaho niyo. Sinusungitan niyo sa tuwing nagpapatimpla kayo ng kape. Pang-aasar ni Clarice sa mga kasamahan nila. Hindi na pinansin ni Leon ang asara ng mga ito. Tawang-tawa pa rin, mahala. Nakangusog sabi ni Leon sa asawa. I'm sorry, Javi. I love your Vanna with your cousin kasi. Ang cute niyo tingnan. Napairap na lang sa kawalan si Leon at niyakap ang asawa niya. Ilang araw ang nakakaraan pumunta si Leon sa opisina ng pinsan niya. So bakit mo ko gustong pumunta rito? Tanong ni Leon dito. Ay wow, pinupunta kita pero 3 days naman ang dumaan. Inirapan ni Leon ang pinsan. Arte mo, buti nga pumunta ako. Nasira ang mukha ng pinsan ni Leon dahil sa sinabi niya. So anong pag-uusapan natin? Naalala mo yung binigay mong contact number sa akin na tumatawag kay Calista para bigyan ng death threat? Tumango si Leon bilang sagot. Nahanap ko na ang nagmamayari ng number na yun. Pero hindi naka-register ang pangalan niya sa record. Pero nakita ko naman ang address. Nang puntahan ko ang address, ay abandonado na to. Kaya naghanap ulit ako ng iba pang impormasyon tungkol sa nagpasimuno ng lahat ng to. Tapos, napunta naman ako sa iba pang address. Pinsan, matigas na pagputol ni Leon sa mga sasabihin pa ng pinsan niya. Diretsuin mo ko, pinapahaba mo pa ang usapan. Sinabi mo kasi sabihin ko lahat. Kamot batok na sagot nito. Napailing na lamang si Leon. Di ko alam kung paano ka naging detective sa lagay na yan. Gwapo kasi ako. Buti na lang napigilan ni Leon ang sarili na ibato ang sapatos sa pinsan niya. Uuwi na talaga ako kapag di mo sinabi sa akin lahat. Pagbabanta ni Leon. Eto na nga. Natatawang sabi nito. May ibang pamilya ba ang ama ng iyong asawa, Ginoo? Anong salita na namang ginagamit mo? At saka, wala. Wala siya nabanggit sa akin na may ibang pamilya ang daddy niya. Sagot ni Leon dito. Tumango-tango naman ang pinsan niya. Kung ganun, hindi pala lahat ng bagay sinasabi sa'yo ng asawa mo. Pinagsasabi mo, sipain kita gusto mo? Papabanta niya sa pinsan. Natawa lamang ito. Totoo nga, may ibang pamilya ang daddy ni Calista. Hindi ko nga lang alam kung alam ba yan ng asawa mo o ano. Teka, bakit ba topic natin to? Ano naman ngayon kung may ibang ang pamilya ang daddy ng asawa ko? Kunot noong tanong ni Leon. Ang ibang pamilya ng ama ng asawa mo ang may kagagawa ng lahat ng to. Sagot ng detective. Paano mo naman nasabi? Hindi ko nakita ang ibang pamilya ng daddy ni Calista. Ano naman pakay nila sa asawa ko at gusto nilang patayin? Hindi mapigilan ni Leon ang malito. Kayamanan? Patanong na sagot nito.
Pinsan, hindi ako nakikipagbiruan. Pigil na sabi ni Leon. Kala mo nakikipagbiruan din ako. Seryosong tanong ng detective. Napatigil si Leon habang nakatingin sa seryosong mukha ng pinsan niya. Uuwi na muna ako para makausap ko ang asawa ko. Nang makauwi si Leon sa bahay nila, ay agad niyang hinanap ang asawa. Bakit mahal? Takang tanong ni Calista. Kumain ka na ba? Malambing na tanong ni Leon sa asawa. Umiling si Calista habang nakangiti. Hinintay kita, kain muna tayo? Kumain na muna silang dalawa bago nagtungo sa kanilang kwarto para magpahinga. Anong nakuha mong impormasyon sa pinsan mo? Tanong ni Calista sa asawa. Mukha ka kasing may malalim na iniisip. Bigla ka na lang natutulala. Sabihin mo na sa akin. Napabuga ng hangin si Leon. Wala. Sagot niya kahit gusto na niyang tanungin ito. Ano nga? Dumapa si Calista at humarap kay Leon. Hindi kita titigilan. So, ano na? Calista, mahal, wag na. Wala. Meron eh. Sabihin mo na. Inis na sigaw ni Calista. Ang moody mo yata ngayon. Nagulat si Leon dahil sa pagsigaw ni Calista. Baka nakakalimutan mong buntis ako. Pagtataray nito. Napangiti si Leon sa inasta ng asawa. Pinaglilihian mo ko kaya mo ko sinusangitan. Nililigaw mo ang usapan eh. Pinalo ni Calista ang braso ni Leon. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may ibang pamilya ang daddy mo? Napatigil si Calista sa sinabi ni Leon. Paano mo nalaman? At saka mahal, hindi naman na mahalaga yan. Akala ko rin, Calista. Akala ko hindi na yun mahalaga pa. Mahinang sabi ni Leon. Bakit mo ba binubuksan yung nakaraan na Leon? Nangyari na. Bakit pa ba binabalikan? Kunot noong tanong ni Calista. Sinabi sa akin ng pinsan ko na posibleng ang ibang pamilya ng daddy mo ang may gustong mamatay ka. Mahinahon na sagot ni Leon. What? Napaupo si Calista sa gulat. Imposible, Leon. Hindi ko sila masyadong kilala. They don't even know me. Hindi natin alam yan. Posibleng hindi mo sila masyadong kilala. Pero may posibilidad din na kilala kanila. So please, mahal. Sabihin mo sa akin ang lahat na alam mo sa kanila. Umupo rin si Leon at hinarap ang asawa niya. Ang alam ko, dala-dala ng anak ni Daddy sa labas ang apelyido niya. Pero yung kabit niya ay hindi. Kahit nawala na si Mommy, di pa rin pinapakasalan ni Daddy yung kabit niya na pinagpapasalamat ko hanggang sa bigla na lang namatay si Daddy sa isang aksidente. Dasing na driver nakabangga sa sasakyan ni Daddy. Sarado ng kaso dahil parehong dead on arrival silang dalawa. Pagkukwento ni Calista. Dahil sa sinabi ni Calista, ay bumalik si Leon sa pinsan niya at sinabi ang lahat ng nalaman niya. Ibig mo bang sabihin ay pareho ang iniisip nating dalawa? Tanong ng pinsan niya. Napakahalata naman kasi ang kasong to para hindi malaman ang dahilan. Ang dahilan nila kung bakit nila pinatay ang daddy ng asawa ko at balak nilang ipapatay si Calista. Sabi ni Leon. So naniniwala ka na sa akin? Nakangiting tanong nito. Kailan ba ako hindi naniwala sa'yo? Inirapan ni Leon ang pinsan. Then magsimula na tayo maghanap ng ebidensya para makulong ang mag-ina. Tumango si Leon at sumang-ayon dito. Ngunit naging busy si Leon sa pagprotekta sa asawa niya, lalo na't buntis ito. Kaya minsan ay naiiwan niya ang pinsan sa pag-imbestiga. Bakit mo ako pinatawag? Naiwan ko sa bayang asawa ko. Tanong kaagad ni Leon pagkarating niya sa opisina ng pinsan. Ikaw pa ang nagreklamo? Ako dapat ang magreklamo. Di mo ko tinutulungan. Reklamo nito. Ano ba kasing malalaman mo? Paligoy-ligoy pa eh. Nasa police station ang mag-ina. Nahuli na sila. Kailangan mo tawagin ang asawa mo para magsampa ng kaso. Sapat na ang ebidensya na nandun para mapakulong silang dalawa. Murder at attempted murder ang kaso nila. At marami pang iba. Paliwanag ng pinsan niya. Tinawagan niya ang asawa at magtungo sila sa police station para harapin nito ang nagbalak na pumatay kay Calista. Para ano tuloy yun? Kunot noong tanong ni Calista. Kali? Gulat na gulat ang mukha ni Calista nang makita nito ang babaeng kapatid. Si Kali ang stepsister ni Calista at si Tony naman ang mother ni Kali.
Nasabit na ang mga evidence sa abogado at ang abogado na ang bahala ron. Kaya sasabihin ko na lang sa inyo lahat ng nalaman ko. Sagot ng detective. Namatay ang daddy ni Calista dahil sa isang aksidente. Agad na sara ang kaso dahil namatay din ang nakabangga nito. Pero ang hindi alam ng mga pulis ay inutusan ng suspect na si Tony ang nakabangga sa sasakyan ng daddy ni Calista na namatay na. Nang mapagtanggumpayan nilang patayin ang daddy ng biktima, ang biktima naman ngayon na si Calista ang balak nilang patayin. Mahabang paliwanag ng detective. Sa anong dahilan? Takang tanong ni Calista dito. Inheritance. Simpleng sagot ni Leon. Balak ka nilang patayin, mahal ko, para makuha nila ang kayamanan mo. Sabi mo nga, pareho ang apelyido mo at apelyido ng stepsister mo na si Kali. Wala na ang mami mo at wala na rin ang daddy mo. Pinatay nila ang daddy mo dahil akala nila may iniwan itong mana kay Kali. Pero nang nalaman nila na wala ito kahit na piso ay ikaw naman ngayon ang balak nilang patayin dahil ang akala nila wala ka ng tagapagmana ng lahat ng kayamanan na meron ka. Miss Kali at Miss Tony, baka nakakalimutan niyong ako ang asawa ni Calista. Kung sakali mang magtagumpay kayo sa binabalak niyo, mapupunta sa akin lahat. At sa palagay niyo ba, kaya niyo akong patayin? Di kuko ng daliri ko, hindi niyo mahahawakan. Malamig na sabi ni Leon sa dalawa. Napabuga ng hangin si Calista at napatakip sa muka. Para lang sa pera kaya niyong pumatay? Hindi makapaniwalang tanong ni Calista bago malamig na tumingin kay Kali. Wala ka mang kinalaman o meron, pero kasabot ka pa rin. Hindi mo pinigilan ang bruha mong ina na patayin ng kadugo mo. O baka naman nagmanak sa kasamaan ng ina mo. Una pa lang, hindi na maganda ang kutob ko sa iyong kabit ka. Hindi ka naman talaga minahal ni Daddy. Sigurado akong niloko mo lang siya para mabilog mo ang ulo niya. Pero ngayong napatunayan mong hindi mo mabilog ang ulo ni Daddy, kaya mo siya pinatay. Kung akala nyo, papupunta sa inyo lahat ng kayamanan na meron ako, nagkakamali kayo. Tumayo na si Calista at tumingin sa detective. Ikaw na bahala sa kanila. Ipakulong niyo sila at mabulok sana kayo roon. Sinasampahan ko kayo ng kaso para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Daddy. Calista! Malakas na sigaw ni Tony. Mami, tama na! Umiiyak na pagpigil ni Kali sa ina nito. Kami dapat ang nasa posisyon nyo ngayon. Kung hindi lang nilandi ng malandi mong ina ang daddy mo, kung akala mo ang ina mo ang biktima, nagkakamali ka. Mas masahol pa siya sa men. Mabuting maaga itong namatay. Hindi ko na siya kailangan parusahan sa mga sarili kong kamay. Dahil nakarma na siya at kamatayan ang binigay ng Diyos sa kanya. Akmang susugod si Calista kay Tony nang pigilan nito ni Leon. Kumalma ka, mahal. Ang baby natin. Bulong ni Leon dito. Huwag na huwag mong babangkitin ng Diyos. Sa sobrang sama mo, si Santanas dapat ang tinatawag mo. Sigaw ni Calista dito. See you in court. Naging busy sila sa kasong isinampa nila kay Kali at kay Tony. Pero hindi naman kinalimutan ni Calista na alagaan ang sarili niya, kaya nagpapacheck up pa rin naman siya para healthy ang baby na lang dalawa. Malaki na si baby. Ay baby ko, si daddy to. Napangiti si Calista nang marinig ang pagkausap ni Leon sa malaki niyang tiyan. 4 months na lang baby ko, excited na si daddy na makita ka. Hinaplos ni Calista ang buhok ni Leon. Nagagat ito ng tingin sa kanya bago humalik sa labi niya. Nanalo tayo sa kaso. Nakangiting sabi ni Calista sa asawa. Siyempre, ang pinsan ko na yon, magaling yon. Proud na sabi ni Leon. Wala na ring banta sa buhay ko. Safe ang pagbubuntis ko, healthy si baby. Healthy din ang relasyon nating dalawa. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ang swerte ko sa buhay ko ngayon. Nakangiting sabi ni Calista. Namumula ka. Pangaasay ni Calista. Huwag mo kasi akong pakiligin. Tinakpan ni Leon ang namumula niyang mukha. Natawa na lamang si Calista sa inasta ng asawa. Mahal ko? Mahinang sabi ni Calista sa gitna ng mahabang katahimikan. Bakit mahal? Nag-angat ng tingin si Leon at humalik sa asawa. Pasensya ka na kung
Hindi ko nabanggit sa iyo ang tungkol sa pamilya ko. Matagal na kasing wala si Mami at Daddy. Para kasing natatakot ako sabihin at buksan ulit ang topic na yun dahil baka bigla ko na lang ma-realize na hindi pa pala ako fully healed sa sakit na yun. Paliwanag ni Calista. Ayos lang. Humalik si Leon sa tiyan ni Calista at mas yumakap pa lalo sa kanya. Pero ayos na ako. Nagangat ng tingin si Leon at tinaasan ng kilay si Calista. Totoo nga, mahal. Natatawang sabi ni Calista. Ayos na ako. Siguro dahil nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Daddy. Tumango si Leon at yumakap ulit sa asawa. Ako lang ang nag-iisang anak nila. Wala akong alam sa marriage ng parents ko pero ang alam ko, hindi tulad ng iba na arranged marriage. Ang alam ko ay talagang minahal nila ng totoong isa't isa. Kaya nabuo ako sa pagmamahalan nila. Inaamin kong nagulat ako sa sinabi ni Tony tungkol kay Mami. Pero wala akong dapat pang alamin tungkol doon. Dahil isa sa dahilan, matagal na yun. At isa pa, hindi ko kwento yun. Ito na ang kwento ko ngayon. Kwento ko na kasama ka. Hinaplos ni Calista ang pisngi ni Leon. Ang pagkamatay ni Daddy ang dahilan kaya tayo nagkakilala. Akalain mo yun, mahal? Client mo lang ako, agent kita. Pero ngayon, asawa na natin ang isa't isa. Napangiti si Leon at nagtago sa tiyan ni Calista na ikinatawa niya. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung sakali mang mawala ka sa buhay ko pero ang masisiguro ko ngayon ay hindi kita iiwan lalo na't magkakaanak na tayong dalawa. Nakangiting sabi ni Leon. Kinabukasan ay pumasok na silang dalawa sa trabaho. Balik ulit sa dating routine. Kinakabahan talaga ako, ma'am, sa tuwing nakikita kitang naglalakad. Natawa na lamang si Calista sa sinabi ni Clarice sa kanya. Ang laki na ng tiyan mo tapos nag-work ka pa. Hindi ka ba pinagbawalan ng asawa mo, Ma'am Calista? Tumingin si Calista kay Leon na seryosong nagtatrabaho. Nang mapansin siguro ni Leon na may nakatingin dito kaya ito nag-angat ng tingin at napatingin sa kanya. Nung 4 months yung tiyan ko, sinubukan na ako na patigilin ni Leon sa pagtatrabaho pero alam mo naman na halos ito na ang routine ko araw-araw. Ang magtrabaho sa kumpanya. Ang boring naman kung may iwan ako sa bahay. Ayoko nun. At saka mas advantage nga ni hubby ko dahil mas makikita at mababantayan niya ako dito, diba? At saka magaan lang naman ang mga works ko dahil si hubby ko ang nagtatrabaho ng lahat. Nakikiting paliwanag ni Calista. So parang tambay ka nga pero sa kumpanya nga lang. Hindi na nagsalita pa si Calista sa sinabi ni Clarice lalo na nung umalis ito. Ayaw naman ni Calista na manatili sa bahay dahil wala naman siyang gagawin doon. Pero kahit na wala siyang masyadong ginagawa rito, ay at least nakikita niya ang napakagwapo niyang asawa. May mga naririnig na hindi maganda si Leon tungkol sa kanilang dalawa ng asawa niya na kumakalat sa kumpanya. Hindi mo sila patitigilin sa walang katotohanan na chismis na yun? Tanang ng pinsan niya na makwento niya ang lahat ng narinig. Walang katotohanan. Ikaw na nga may sabi. Sagot ni Leon. Yan mo na sila, pinsan. Ang ikinababahala ko paano kung nalaman at makarating ito sa asawa mo? Ano naman ngayon kung makarating nga kay Calista? Tanong nito. Alam mo naman na buntis siya at sobra-sobrang pagiging moody. Hindi ko alam kung kaya ko ba siyang kontrolin at paamuhin kung sakali mang sumabog siya. Baka maapektuhan pa ang mga empleyado na nakisali sa pagkalat ng chismis na yun. Alam kong hindi ganun si Calista pero minsan ay hindi ko nakokontrol ang mood niya. Mahinahon na sabi ni Leon. Sa bagay, tumango ang pinsan niya at sumang-ayon sa kanya. Ngunit talagang nakarating ang balita kay Calista dahil pagkalabas ni Calista sa opisina niya ay napahinto siya para pakinggan sa Sheena. Hindi raw totoong mag-asawa si Ma'am Calista at Sir Leon. Mission lang naman pala niya yun. Kung gano'n naman pala, edi may pag-asa kaming dalawa ni Sir Leon. Delulong pagkukwento ni Sheena kay Clarice. Asa ka naman. Akala mo naman papatulan ka. Pabalang nasabi ni Clarice habang nakatingin kay Calista na nakatayo sa likod ni Sheena. Ano yun, Sheena? Tanong ni Calista rito.
Nagtago bigla si Sheena sa likod ni Clarice nang marinig ang boses ni Calista. May kumakalat kasi na chismis sa kumpanya, Ma'am Calista. Sinabi nila na agent si Sir Leon at ikaw ang client niya. Di raw kayo totoong mag-asawa na nagpapanggap daw kayo dahil mission niya yon. Mahinahon na sagot ni Clarice. Ayan ka, Sheena. Hiling mo magsalita sa likod pero di mo kaya sa harap. Sundan mo ako sa office ko, Clarice. Nauna nang nagtungo si Calista sa opisina niya at umupo sa kanyang swivel chair. May naririnig akong hindi maganda tungkol sa amin ng asawa ko. Sabihin mo sa akin lahat, Clarice. Mahinahon na sabi ni Calista sa sekretarya. Napabuga ng hangin si Clarice at nagangat ang tingin. Mabilis pong kumalat sa kumpanya tungkol kay Leon. Ang tungkol sa trabaho niya. Sagot ni Clarice. Dating trabaho, Clarice. Pagtatama ni Calista. Dating agent si Leon. Totoong client niya ako noon. But we fell in love. Nang may kasal kami, umalis na si Leon sa trabaho niya. Pero paminsan-minsan, tinatawag pa rin siya ng tungkulin. Kaya kahit na nag-resign na siya, may mga times na tumutulong pa rin siya sa dating agency niya. Tumango si Clarice. Ano pa, Clarice? Yun nga po, akala nila nagpapanggap lang kayo mag-asawa para sa image niyo raw po. Sagot ni Clarice. Ano to? Unan? Turo ni Calista sa numulobo ng tiyan. Ibang lalaki raw po ang nakabuntis sa'yo. Pangit daw po ito. At para pagtakpan ng issue na yun, kumuha ka ng gwapong magpapanggap bilang asawa mo. Pagpatuloy ni Clarice sa kwento. Napasinghap si Calista sa narinig. Oh my God! Sa dami na rin po kasing nakaalam at nakarinig ng chismis na to, Ma'am Calista, paiba-iba na rin po ang kwento. Alam niyo naman po na kapag kumalat ang kwento, maiiba po yun, ma'am. Depensa ni Clarice. Napanguso na lamang si Calista. Kung pangit man ang napili ko, sa tingin mo, Clarice, itatago ko siya? At may pakialam pa ako sa sasabihin ng iba? Napatigil silang dalawa nang makarinig ng pagkatok. Mahal, ano nangyayari? Tulong, Sir Leon! Nagmamakaawang sabi ni Clarice kay Leon. Mahal, bakit? Pumasok si Leon at lumapit kay Calista. Nakakainis kasi sila eh. Kung ano-ano mga pinagsasabi tungkol sa atin. Makakalabas ka na, Clarice. Utos ni Leon sa dalaga. Salamat, alis na po ko. Dali-daling tumakbo palabas si Clarice. Sabi kasi nila pangit daw daddy ni baby. Pagmamaktol ng buntis niyang asawa. Pangit ba ako? Tanong ni Leon dito. Hindi. Iling na sagot ni Calista. E di hindi pangit ang ama ni baby. Ay nako, mahal. Huwag mo na silang pansinin pa. Hindi naman totoo. At saka mahal, lilipas din yan, okay? Tumango si Calista at yumakap sa kanya. Mahirap bang mag-alaga ng buntis? Tanong ng pinsan niya nang isang araw ay pumunta siya sa bahay nito. Medyo, sagot ni Leon. Pero masaya. Masaya kasi minsan, sweet siya. Ang cute niya sa tuwing nag-crave siya ng mga foods. Medyo mahirap siyang pakisamahan kapag umaanda ng pagiging moody niya. Nakangiti ka pa talaga ha? Sarcastic na sabi ng pinsan niya. Natawa na lang si Leon dito. Nga pala, bakit mo ako pinapunta rito? Tanong ni Leon sa pinsan niya. Ano tong invitation card na binibigay mo? Buksan ko na ha? Wait, what? Kakasal ka na? Natawa na lamang ang pinsan niya sa naging reaksyon. Bakit ba? Tinamaan eh. Namumulang sagot nito. Napatakip si Leon sa nakabuka niyang bibig. Akala ko ba pas? Pangasar niya rito. Akala ko rin eh. Nahihiyang sagot nito. Siniko niya ang pinsan at umupo sa tabi nito. Magkwento ka. Yun nga ang ginawa nito. Ang magkwento tungkol sa kung paano nito nakilala ang magiging asawa. Ay, wow Sir Leon ha. Pakiramdam ko talaga na punit ang puso ko nang makita ko ang wedding photo niyo ni Ma'am Calista sa table mo. Pagdadrama ni Sheena. Matagal na yung nandyan. Hindi mo lang napansin kasi may flower base. Sagot ni Leon. Dahil sa narinig ni Calista, ay lumapit siya sa table ni Leon at sumilip. Hi mahal! Umupo si Calista sa kandungan ng asawa. Ay, naramdaman ko ang pagpunit ng puso ko. Mabilis na umalis si Sheena at bumalik sa table nito.
Tayo yan? Tinuro ni Calista ang wedding picture nila ni Leon. Oo, tayo yan. Malambing na sagot ni Leon. Dahil sa sinagot ni Leon ay pinalinis ni Calista ang opisina niya at tinasenyuhan ulit ito. Wow! Bagong-bagong design ng office mo ha? Napaka-neat. Halatang in love, Ma'am Calista, no? Pang-aasar ni Clarice. Ayos lang ba? Nahihiyan tanong ni Calista. Naku, ayos na ayos. Mas better nga to kaysa sa dating design ng office mo. Ang laki talaga ng picture nung wedding nyo ni Sir Leon. Sinampal mo talaga sa kanila na totoong kasal kayo. Natawa si Calista sa sinabi nito. Naka-frame ang ultrasound ng baby no. Malapit na rin siyang lalabas at saka napaka-peaceful ng tingnan ng office mo, ma'am. Walang halong biro. Napangiti si Calista habang nilibot ang tingin sa office niya. Nakaka-proud ang asawa ko. Nakangiting sabi ni Calista habang nakatingin sa malaking wedding photo nila ni Leon. Aba, sino ba naman hindi magiging proud kung ganyan kagwapo ang asawa mo, Ma'am Calista? Kung ako yan talagang ipagsigawan ko sa buong mundo na asawa ko siya. Ma'am Calista? Nakakatakot po ang tingin niyo. Bakit po sama nung makatingin? Kinakabahang tanong ni Clarice dahil sa matalim na titig ni Calista sa kanya. Akin lang ang asawa ko. Matigas na sabi ni Calista. Natawa si Clarice nang ma-realize kung bakit ganon makatingin si Calista. Moody ang buntes. Huwag ka mag-alala, Ma'am Calista. Kahit nagwapo ang asawa mo at halos crush ng lahat, ay pas na. Mas mahal ko po ang trabaho ko. Mahal? Pagtawag ni Leon pagkatapos kumatok. Lumiwanag ang mukha ni Calista na makita ang asawa. Mahal ko. Napangiwi si Clarice. Mukhang dito na ang scene na dapat na akong umalis. Bitter na sabi ni Clarice. Natawa si Leon at binuksan ang pinto para makalabas si Clarice. Thank you, Clarice. Ay, mahal. Mahal. Bakit ang sama mo makatingin? Ayoko na palang kumain. Alis ka na. Mataring na sigaw ni Calista. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Kung gusto mo si Clarice, sa kanya ka na. Tumaba lang ako. Ayaw mo na sa akin. Lumaki lang tiyan ko. Ayaw mo nang makipag-make love sa akin. Naiiyak na sabi ni Calista. Calista, mahal. Malambing na sabi ni Leon at lumapit sa asawa. Hindi ko gusto si Clarice, okay? I know na hormones mo lang to pero gusto ko lang naliwnawin sa'yo. At hindi ka tumaba, ang sexy mo nga eh. May pagpapago sa katawan mo dahil buntis ka. Dala-dala mo ang anak nating dalawa. And hey YP, hindi ako nakikipag-make love sa'yo kada gabi. Hindi dahil ayoko sa'yo kundi pinipigilan ko lang ang sarili ko. Malaki na ang tiyan mo at baka mapahamak pa si baby. Mahinahon na paliwanag ni Leon. Love mo ko? Tanong ni Calista. Love na love na love na love kita. Kaya huwag ka nang mag-isip ng ganyan, okay? Tumango si Calista. Nagutom ulit ako. Tara, kain na tayo? Masigla nitong sabi. Natawa na lamang si Leon. Ang cute ng asawa ko. Bulong ni Leon sa sarili. Masiglang kumakain si Calista habang siya naman ay pinagmasdan ng asawang kinadong kumakain. Hinabaan ni Leon ang pasensya sa asawang buntis. Hanggang sa kabuwanan na nito, todo ingat na silang dalawa at hindi na niya ito hinahayaan pang pumunta sa opisina. Naglib na rin si Leon para samahan si Calista sa bahay para may matawag ito kung sakali mang manganganak na ito. Di ko talaga alam ang irere ako kung sakali mang lalabas na ang anak namin. Kinakabahan na pagkwento ni Leon sa pinsan niya. Ang ikinakatakot niya ay dumating na nga. Leon! Shit! Ang sakit! Manganganak na yata ako! Napatigil si Leon dahil sa malakas na sigaw ng asawa niya. Tumakbo silang dalawa ng pinsan niya sa kung saan nasaan si Calista. Nakatukod si Calista sa dingding habang may tubig na lumabas sa gitna ng hita nito. Leon! Tara na! Dalhin na natin siya sa ospital. Kanina ka pa nakatunganga dyan. Nagising si Leon dahil sa malakas na sigaw ng kanyang pinsan. Taranta niyang kinuha mga gagamitin nila sa panganganak ni Calista. Ako na magdadrive, mukhang wala ka sa sarili. Inagaw ng pinsan niya ang susi at pinag-drive sila sa ospital.
Let me in! Bakit ayaw niyo akong papasukin? Asawa kong nandyan. Sasama ako sa loob. Pakikipagtalo ni Leon sa doktor ng asawa niya nang makarating sila sa ospital. I'm sorry, Mr. Leon, pero si Ma'am Calista mismo nagsabi sa amin na huwag kang papasukin. Wala nang nagawa pa si Leon sa sinabi ng doktor. Pabalik-balik ang lakad niya. Hindi siya mapakali, lalo na sa tuwing naririnig niya ang pag-iring ng asawa niya. Kalma, dude. Natatawang sabi ng pinsan niya. How can I fucking calm down? Nasa loob ang asawa ko, I can hear her scream, her pain. Dapat nasa loob ako eh. Pagmamaktol ni Leon. Ilang oras pa ang hinintay niya para tuluyang mapuntahan ng asawa. Karga-karga niya ang anak nila sa bisig niya. She's so tiny. Mahinang natawa si Calista sa sinabi niya. She's so beautiful. Naiiyak na sabi ni Leon habang nakatingin sa anak niya. Thank you, mahal. Salamat dahil binigyan mo ako ng buhay na meron ako ngayon. Kala ko talaga noon hanggang pagiging agent lang ang magagawa ko sa buhay. Never kong na-imagine ang sarili kong magkakaroon ako ng sariling pamilya. Wala akong pangarap. Dati pa lang pero dahil sa'yo nagkaroon ako. Pangarap kong bumuo ng pamilya kasama ka. And you're giving me this. Thank God dahil binigay ka niya sa akin. Ang swerte ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Calista. If you like this story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!